Inabot na ng tubig ang mga lakeside barangay sa Bato, Camarines Sur. Mula sa Himpapawid, maraming bahay at kalsada sa 15 barangay ang lubog pa rin sa baha. Sa inisyal na ulat, may 3 nasawi matapos malunod. Nagkaroon din ng landslide. Ang kailangan dito is yung temporary shelter materials na maibigay doon sa mga totally damaged na mga bahay. We have almost about more or less 1,500 totally damaged. Maraming nagkakasakit. May mga natusok o nahiwa rin noong bagyo na tinurukan na ng anti-tetanus vaccine. Problema rin ang gamot sa leptospirosis. Sa Minalabak, bangka na muna ang pangunahing transportasyon at instant kabuhayan na rin ang ilan. Malatent community naman ang ilang tulay na pansamantalang tirahan ng mga nawalan ng bahay. Meron ding sa kulungan ng baboy na muna nananatili kasama ng kanilang mga alaga. Pinagtitiyagaan nila ngayon mga bigas na nalubog sa baha. Sa bayan ng Milaor, maraming kalsada ang nadaraanan na pero hindi pa rin nakakabiyahe pa Maynila ang mga sakyan na ito dahil sa ipinatutupad na stop-and-go system. Pagpasok naman sa Maharlika Highway, hanggang binti pa rin ang baha. Pero bumaba na raw yan mula sa hanggang bewang na tubig noong Sabado. Ang ilan sa baha na naglalaba ng mga putikang damit. Ganito naman ang sitwasyon sa Legazpi, Albay. Mahaba ang pila sa mga gas station. Pahirapan din ang supply ng petrolyo sa Virac, Catanduanes. May supply naman sa Bulan, Sorsogon pero limitado lang sa 200 pesos bawat sasakyan ang pwedeng mabili. Ang problema sa supply dahil sa mga naantalang biyahe ng fuel trucks na naiipit sa boundary ng Camarines Sur at Albay. Sabi ng Department of Energy, nakapasok na ang kanilang fuel caravan sa Naga City at iba pang lugar sa Bicol Region, dala ang gasolina at LPG. Marami pa rin hindi madaanan sa OWAS Albay at mga lugar na walang kuryente. Libo-libo naman ang nawalan ng bahay sa bayan ng Jovelar. Sa Batangas, nawasak ang bahagi ng Talisay, Laurel, Agoncillo Road na nagdurugtong sa mga bayan ng Agoncillo at Laurel. Para makarating sa sentro, kailangan magbangka sa lawa ng mga residente o maglakad sa gilid ng bundok na may mga uka, putik at kahoy. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.